Another day, another Lotto Serie. And for our Lotto Serie today, ay pancake, sausage, mushroom, and egg for our late breakfast and early lunch. At sa dinner naman namin guys ay ginataang hipon with pumpkin and string beans. Kita nyo naman guys na enjoy ang aking asawa sa breakfast na prepare ko ngayon. At dahil may pancake tayo ngayon, gumawa rin ako dito ng fresh blackberry jam. At madali lang gawin ito. Sa kawali, ilagay ang blackberry, asukal, and a squeeze of lemon. Then, hayaan nang lumapot. And for our pancakes naman guys, kailangan natin dito ng 1 1/4 cup of all-purpose flour, 1/8 cup of sugar, 1/2 tablespoon of baking powder, and a pinch of salt for the dry ingredients. Ilagay ang mga ito sa salahan, then sasalahin natin para pag hinalo na natin ay maiwasan na nating magkalams ang ating butter. Pagkatapos namang salahin, halo-haloin natin at gumawa ng hole sa gitna. At ihanda na rin natin ang ating mga wet ingredients. So, kailangan natin dito ng 2 itlog at paghiwalayin ang puti sa dilaw. Yung puti ng itlog ilalagay muna natin sa isang container then set aside for later use at yung dilaw naman ay idadagdag na natin sa dry ingredients. Kailangan din natin dito ng 1/2 cup of any kind of milk, 1/4 cup of cooking oil, and vanilla. Mix all together the wet and dry ingredients until it is well combined and become a soft batter. Then set aside at gagawin naman natin dito ang white eggs for meringue. I-beat natin yung 2 eggs until it is foamy, then magdagdag tayo dito ng 1/4 cup of sugar. Dahan-dahan lang sa pagdagdag guys. Then ituloy ang pag-beat guys hanggang ito ay ma-reach natin yung tamang consistency para sa ating meringue. Kailangan natin dito ng soft beat. And when it's done, idagdag na natin dito sa unang batter na ginawa natin. And fold it slowly para hindi ma-deflate yung ating butter pag lulutuin na natin into pancake. Pagkatapos nating i-fold yung meringue sa butter guys, maghanda naman na tayo dito ng kawali, painitin, and syempre maglalagay tayo dito ng butter. At para pare-parehas ang ating size ng ating pancake, gumamit ako dito ng soap ladle. At dahil may mga blueberry dito sa bahay, nagdagdag na rin ako dito. At pagluto na yung isang side guys, i-flip-flip na natin para lutuin naman ang isang kabila. So pagluto ng ating pancake, hahanguin na natin. Then maglalagay tayo ng butter on top at yung jam na ginawa natin. And continue to cook until we cook all the pancake batter. And for our dinner naman guys, ay ginataang hipon with kalabasa and string beans. Ang hipon na gagamitin ko ay ready to cook na nabibili lang sa mga superstore. Yung frozen na guys kasi wala naman akong nakikita ditong mga fresh. At sa pagluluto, kailangan nating ihanda yung mga kakailanganin natin. Dito kailangan natin syempre ang sibuyas, bawang at luya. Then, yung ibang sangkap na gagamitin natin aside sa hipon ay yung string beans o yung fine beans dito at yung kalabasa. At syempre, nagdagdag na rin ako dito ng sili para mas lalong ganahan sa pagkain. Ang kagandahan lang guys, gustong-gusto naming mag-asawa ang may anghang para mas lalong mas masarap para sa amin. So, gisahin lang natin ang mga ito guys hanggang ito ay lumabas ang mabangong aroma o mag-translucent ang kulay. At syempre, para mas masarap, maglagay tayo dito ng bagoong na hipon. Then, ituloy ang paggisa. At syempre guys, tuwing nagluluto ako ng may hipon o bagoong, sinasara ko yung pintuan namin sa may kusina at binubuksan lahat ng bintana at exhaust fan kasi kung tayong mga Pilipino ay nasarap tayo sa amoy ng ginigisang bagoong o hipon pero sa mga ibang lahi ay mabaho para sa kanila. At pag nagisa na yung bawang sibuyas at luya, then yung bagoong guys, idagdag na natin yung kalabasa at yung sitaw. Then ituloy ang paghalo at dito nagdagdag lang ako ng konting tubig para lutuin ang ating kalabasa at sitaw. Then, dinagdag ko na yung kakanggata. Haluin, then takpan na natin para lutuin hanggang ito ay lumambot.
At pag malambot na ng konti guys, idagdag na natin yung hipon. Since yung hipon ay luto na, konting luto na lang. Then takpan uli at simmer around 3 minutes. Then okay na yung ating ginataang hipon na may kalabasa at sitaw. At pagluto na guys, hahanguin na natin. And syempre wala nang mas masarap pa kundi kainin ito with bagong lutong kanin. Habang niluluto ko ang recipe ito guys, yung asawa ko ay walang tigil sa pagsindi ng scented incense. So akala ko ayaw niyang kainin, but nung kumain na kami, pinatry ko sa kanya at nagustuhan naman niya. So this is it guys, isa na namang bagong recipe ang naipatikim ko sa aking asawa. Thank you guys for always watching. Follow us for more Loto Serye and God bless us all.